9 months, 12 months, 9 months, 12 months, 9 months, 3 months, 12 months, Ano 9 ba? months, 12 months. Balak mo bang ubusin yung lahat ng dahon para lang makapag-decide kung ano yung terms ng uutangin mo? SEC compliant naman yung lahat ng yung rates nito. Tumakbo ka na nga dun. Pag-isipan mo sa 5KM ha, kung anong klaseng loan yung ititake mo sa app na to. Pero legit siya. Promise. Yung budget mo yung magde-decide kung ano yung loan term at yung amount na ititake mo. Siyempre, kailangan nyo pa rin kilalanin yung app. Kaya panoorin nyo yung video na to ha, para malaman nyo if yung app na to ay swak para sa needs nyo. Pardon me for the cheesy intro. I just wanted to do something fun. Nowadays, sobrang baba ng views sa YouTube. I don't know, nakakagigil. Deserve nyo pa naman ng mga videos na yung mga online lending platforms ay yung talagang kinikilatis para magkaroon kayo ng heads up. Of course, this video is not sponsored. It is based on my personal experience. Matagal na akong may mga ola at sinishare ko yung experience ko sa inyo guys. So like, share, subscribe. It's gonna help me a lot. Yung mga channel members naman, you get to see more nonsense. Joke lang. I mean, mga behind the scenes. Kaya mag-alala kasi yung pag-uusapan natin ay yung legit. Kaya yung pag-uusapan natin na online loan platform ay si OneHand. For those of you na hindi pa kilala si OneHand, OneHand is an online lending platform na nagpapahiram ng up to 50,000 pesos. And advertise niya, up to 9 months siya. So this loan app na download po either sa Google Play Store or sa App Store. Sabi niya ha, 9 months. But I guess, if alagang-alaga mo yung account mo, you can get up to 12 months na offer sa term ng loan. Marami na rin nag-comment sa comment section dun sa YouTube channel ko na nakaka-12 months na rin sila kay OneHand. Ang dami natin dapat i-consider bago tayo mag-decide on the loan amount and the number of months na babayaran natin siya. Pwede pa kasi yan sa budget natin. Pagkatapos mo mabayad sa isang installment sa existing kong loan, may napansin akong notification. Sabi ni OneHand, lower interest daw dahil may pa-coupon siyang offer. And then, nung chinek ko yung app, nagulat ako kasi may 12 months na. So, syempre, dahil meron tayong konting pangangailangan, napuutang ako. Oo nga pala, hindi ko siya sinagad. Dahil I feel like malas pag sinagad mo lahat eh. Alam mo yung sabi ng mga matatanda na malas daw pag zero yung wallet mo. Tira ka naman kahit na konti. Wala namang mawawala kung susundin mo yan, di ba? Siyempre, ang dami nating dapat i-consider bago tayo mag-decide on the loan amount and the number of months na babayaran natin siya. Pwede po kasi yan sa budget natin. Ipapakita ko na lang sa inyo kung gaano kalaki yung binaba sa interest niya ng dahil sa 20% ng coupon. Nagtatanong pala kung para bayaran si OneHand, ang daming options and yung pinakamadali is by QR at kaagad niyang nakikredit. At yung kagandahan sa loan app na to kasi you don't have to complete your existing loan para bumalik siya sa credit limit mo. Kung say for example, binayaran mo yung installment mo, yung principal ng installment na yan, kaagad siyang babalik sa credit limit mo. And pwede mong gamitin if kailangan. Again, the keyword is if kailangan. Papakita ko sa inyo yung interest based sa term at kung ano talaga yung difference ng 20% na pa-coupon niya to help you decide kung ano ba yung pinaka loan term na swak sa needs nyo. Okay, game. May mga conditions of use lang, syempre. Pero when you're ready to use that coupon, i-click mo lang yung use. Pagkatapos dadalhin ka niya dun sa pinaka mismong page kung sa makikita mo yung mga loan terms na pagpipilian mo from 1 month to 12 months at kung ano man yung credit limit na available na pwede mong gamitin. So say for example, sinagad mo yung 10,404. O syempre, wala kang ititirabe. 2,522 na lang instead of 2,739 dahil may pa-discount siya. O malaki na rin yung 1,302 ha. Pero say for example, 8,000 tapos 6 months mo siyang babayaran. Yung magiging monthly mo na lang is 1,940 instead of 2,107. So yung magiging total discount mo is 1,000 sa 6 months term. Kita mo rin dyan pala yung, yung due date mo. Say for example, doon ka sa 1 month. Yung 8,000 babayaran mo sa loob ng 1 month. So, yung ibabalik mo is 8,953 instead of 9,193 nang dahil sa discount. Medyo mabigat yung almost 9,000 na babayaran, pero malaki naman yung matitipid mo sa interest. Sa inyo yan, kasi kung sobrang bigat talaga ng 8,900,
pwede kang mag-monthly. Whatever you decide on, mapa 1 month ka man, or mapa 6 months, or 12 months man, rest assured na yung interest ni One Hand is pasok po sa cap ni SEC. Hindi po siya sumusobra ng 12%. At pansin nyo na the longer the term, mas bumababa yung interest. Ito yung mga considerations na dapat nating iniisip bago tayo mapa-loan or bago tayo mapa-utang. Mas maganda kung meron siyang pa-coupon. So, para magkaroon ng coupon, yung mga ganito, dapat alagang-alaga mo yung account. Minutes lang, matatanggap mo siya. But then, of course, all loans are subject to final assessment. So, may iba sa inyo na nagsasabi, nakakabayad ko lang, bakit ayaw na akong mautangin, bigla na lang ako ni-reject. Yung iba naman nakakabalik naman in 7 days, 30 days, or after 2 months. Either way, you'll be notified. I know it can be frustrating, especially if may pangangailangan. But bago kayo guys magtampo-tampo, this is something that you need to always keep in mind. Fiddle It in a Minute, presented by One Hand, is a series of financial literacy videos that discuss finance topics all within 60 seconds. Bakit reject? Never naman ako nalilate magbayad. Good payer ka nga, pero maxed out ka naman. Let's talk about credit utilization. It's the truth that most borrowers don't know. As per CIC, a good rule of thumb is to use no more than 30% of your credit limit. Example, yung limit mo ay 10,000 pesos. Try to keep your balance or utilization to less than 3K. The same applies to all your credit limit and active loans combined. This tells financial institutions, kasama na yung mga OLA. You manage credit wisely and supports a healthier credit score. Some OLAs can be forgiving. Some may allow 60% or 90% na credit utilization. Pero pag sinagad mo naman yung lahat ng credit limit mo and you are chasing one due date after another, isang emergency gastos lang and boom, lubog ka na. For financial institutions, high risk yan. Utang-uli pag kailangan. Magtira ka naman para may matakbuhan sa oras ng pangangailangan. Finlet in a minute. Kaya huwag kayong magtampo guys. Just take care of your credit history. Pero kung walang issue yung credit history mo, alagang-alaga mo yung account mo kay One Hand and yung account mo with other online lending apps. Usually, tataas yung credit limit, longer terms, lower interest, yung mga paganon. Pero naman nakalimutan banggitin about this loan platform, just let me know in the comment section. Usapan natin yan in a future vlog. But that's all for today. I'll see you on my next vlog.